Heto nga ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction update PH. Grabe na ho talaga ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Bakit ho natin nasabi mga ka-update? Dito ho kasi sa ating video, mauuna pa hong arestuhin ang lumalaban sa gobyerno. Hindi naman po porket sinabi ho natin lumalaban sa gobyerno, mga tiwali na katulad ho na itong isang komunistang nasa kanan ho natin. Hindi ho ganyan Pag sinasabi ho kasi natin lumalaban sa gobyerno, galit ho yan sa korupsyon. Yung mga taong may prinsipyo ho, may pinaglalaban ho talaga. Pinaglalaban ho yung katulad ho nating mga ordinaryong Pilipino kasi ho itong dito po kasi sa video na ipi-play natin mga ka-update, mas uunahin pa hong arestuhin ang lumalaban sa korupsyon. Hindi ho huhulihin yung mga nagnanakaw sa gobyerno sa Pilipinas. Ganyan ho katindi, kalupit yung admin ni Marcos Jr. Dito mga update, i-play na ho natin itong video, sabay-sabay ho tayo mag-react dahil itong si aarestuhin nito mga update, isa ho siyang former general na si General Romeo Pocis. Ito mga update isa ho to sa ating sinasaluduhan na kasi kahit na naging sundalo ho siya, alam niya ho yung tama at mali, hindi ho siya nagpahawak sa leeg ng isang magnanakaw. Kaya mga update, tingnan nyo ho. Sabay-sabay ho tayo mag-react dito. Pero bago ho yan, mga kapdita, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na yan. React na ho tayo dito. Grabe. Inuna pa ho. Ayan. Diba? Sir, dito lang po tayo. Sige po, sige po. Thank you, thank you. Okay, okay. Dito lang tayo, bro. Dito lang. Dito lang tayo. Nakita naman ho natin, mga kapdate, na si General Romeo Pocis ho talaga. Ulitin ho natin, Imbis na magnanakaw, mga ka-update, ang hulihin, imbis na tukuyin yung mga malalaking isda, yung mga katransaksyon ng diskaya, mauuna pa ho itong isang tao na ito na hindi naman ho kontraktor, hindi naman ho nagnakaw. Ganyan ho kawalang hiya talaga itong Marcos Jr. Ganyan ho kawalang hiya, mga ka-update. Diba? Mantakin niyo ho niyan. Isipin na lang ho natin mga kabit kung ano hong mangyayari sa ating bansa hanggat si Marcos Jr. nakaluklok. Tuloy-tuloy ho yung nakawan nila. Tulad ngayon mga kabit pinirmahan na ho pala ni Marcos Jr. yung 2026 national budget na kulang-kulang 7 trillion. Kasi nasa 6 trillion ho yan. Samantalang itong si School Bukol mga kabit, One Ball University, tuwan-tuwa. Okay, agree ho sila dyan. Ano ho bang expect natin sa mga taong yan? Di ba? Tsaka yung si Charis ng House of the Representatives, tuwan-tuwa ho sila. Tuloy-tuloy ho yung nakawan mga kapatid. Hanggat sila ho yung namumuno sa ating bansa, lugmok ho tayo mga Pilipino. Kaya mga kapatid, pakinggan naman ho natin. Ito, sinasabi ho natin na laban sa gobyerno, pero magkaiba ito mga kapatid Ito kasing babaeng ito, ito yung galit na galit ho yan kay BP Sara. Galit na galit ho itong babaeng ito kay BP Sara. Kasi, humihingi ata ng, alam niyo na, wala muna daw humputukan New Year. Sabi niya, yung pala mga kapatid, mga alagad niya pala yung pinaputukan ng mga AFP. Ayan mga kapatid, basahin ho natin kasi may mga nasawing kabataan dahil na rin sa kagagawan ho nilang pagre-recruit. Idawit ho nila, isama ho nila sa pagiging NPA nila. Basahin ho natin mga kapatid, habang putok na selebrasyon ang naririnig ng ibang Pilipino, pagsabog ng boba ang natatanggap ng mga komunidad sa Mindoro. Hindi naman ho kasalanan nito mga AFP na paulanan ho missile yung mga NPA dyan. Kasi mga ka-update, alam naman ho natin na malaking perwisyo ho yung mga yan sa ating kababayan. Di ba? Hindi naman porket laban sa gobyerno, katulad ni General Romeo Pocis, masama na. Ang kaso mga ka-update, itong mga NPA kasi, binabanatan yung mga AFP. Di ba? Kaya mga update, pakinggan naman ho natin yung mga nasawi daw na, alam niyo na, yung mga alagad ho na itong si Renico. Kasi, kaya yun yung pinanggigigilan niya, si BP Sara, mga update Kaya itong babaeng to, pinanggigigilan si BP Sara. Ginamit po kasi ni BP Sara yung confidential funds niya para puksain ho yung mga nagre-recruit sa mga kabataan, yung mga college student, yung mga bagong graduate, mga kabit, yun ho yung mga binabanatan ho nila, nire-recruit nila. Kaya mga update, rekta na rin ho tayo dito. Alam mo, hindi na natin dapat i-confirm kasi sila na mismo talaga yung nag-confirm, no? Tapos, very vocal din yung bata na namatay. Kitang-kita sa kanyang Facebook page na membro siya ng General Secretariat ng Kabataan Party List. Kung kumpirmado po ba na miyembro ng Kabataan Party List yung isang
kabataan na napatay dyan nga po sa operasyon po sa pagitan ng NPA at militar, considering humihingi ng hustisya din yung mismong kabataan party list. Alam mo, hindi na natin dapat i-confirm kasi sila na mismo talaga yung nag-confirm, no? Tapos, very vocal din yung bata na namatay. Kitang-kita sa kanyang Facebook page na membro siya ng General Secretariat ng Kabataan Party List. At hindi rin kaya hindi katakataka na minumubilis lahat nilang kanilang machinery. Most of them online, no? Kasi nga, talagang titingnan natin, nasaktan sila sa nangyari na to. Nakakalungkot man, isipin na mayroong na namang isang kabataan na namatay nang dahil sa naloko siya ng organization na sa tingin niya ay tutulong sa kanya bagkus ay nagpahamak sa kanya, no? Kaya kung titingnan mo yung statement ng kanilang representative na talagang kinukundina, kunwari kinukundina. Pero kung ibubusisiin natin yan ay talagang organisadong gawain para i-discredit yung ating operating forces. Kasi nga, Ang nakakatawa lang ho kasi dyan sa kabataan party list na yan, mga kabdita, yung pamumuno yan ni Rene ko, yung pinakita ho natin babaeng galit na galit galit na galit yan mga kabdit sa mga Duterte talaga. Pero yung korupsyon ni Marcos Jr., tahimik ho yung mga yan. Pero ngayon tingnan nyo, dahil may nasawi ho sa kagagawan naman nila, pagre-recruit ho nila sa kabataan, parang gusto pa nilang isisi ngayon sa gobyerno. Di ba? Hindi naman ho kasalanan ng gobyerno na may masawi. Katulad ho niyan, malungkot ho sila. Pero kasalanan ba ng i-recruit ho nila yan tapos madamay sa kagagawan ho nila? Di ba? Ngayon iyak-iyak ito si Rene ko. Siya naman ho pala yung, alam nyo na, parang mastermind dyan sa, alam nyo na, gilid-gilid lang ho. namatayan sila ng isang membro na sila mismo ang nagpahintulot na mapunta sa armadong grupo. Opo. Again, sila mismo ang nag-confirm na membro nila ang isang yung namatay, no? Si Jerlyn Doydura. Opo, at isa nga sa again, mga katanungan po dyan. Kitang-kita natin. Opo, Colonel, yung katanungan nga, holiday season, anong ginagawa ng bata dyan? Taga dyan po ba siya sa lugar, Colonel? Hindi, taga dito sa Luzon yung bata. Taga dito, based on information, dito sa may area ng Southern Tagalog. At doon siya tumutuloy dito sa may Paco area. Sa kanyang relative, no? Sa kanyang relative, no? At based doon sa information na nag-gather din natin na last na contact daw doon sa bata ay 24 December at ang sabi niya, hindi siya makokontak sa panahon na itong yung sinabi niya hanggang yung New Year, 24 to New Year, na hindi raw talaga siya makokontak. Okay? So alam natin na yung bata talagang hindi aksidente yung pagpunta nila doon sa area. At hindi rin research ang ginagawa nila na sinasabi ng Kabataan Party List na nagre-research daw yung mga bata na to. Wala naman sigurong estudyante. Ang mga anak natin sa panahon na pag nasa kolehiyo, nandun na sa bahay natin, kasama na ang mga magulang. So again, sila ang nag-confirm mismo na membro nila ang namatay na NPA doon sa area. Opo, sa kabila po ng mga ebidensya, mga sirkumstansya po mula noon at hanggang ngayon mariin pa rin nilang or maitatanggi pa ba ng Kabataan Party List yung connection po nila dito po sa NPA kasi matagal na nating naririnig na yung party list na yan, yung grupo na yan ng kabataan ay siyang nag-uudyok, nangihimok, nang re-recruit ng mga kabataan. At kalaunan po ay mamundok, Colonel. Yes, Colonel? Yeah, ulitin natin, no? Ulitin natin. Talagang klarong-klaro na. Klarong-klaro. Dati pa yan. Narrative nila yan. Na ang source ng mga kadre
ang source ng mga future leaders ng kanilang organization ay nanggagaling dito sa Metro Manila. Ito ay patunay, no? At ang mga mga organizations na yan ay hindi nila ma-deny na sila mismo ang nagre-recruit ng Opo. mga kabataan. Tingnan mo yung si Jerlyn, tingnan mo, with honors yan. With honors. No? Sayang. And we've also found out na ang kanyang magulang, OFW, nagsiservisyo siya sa area. Pinagsiservisyohan niya yung ibang tao para makapagpadala ng kanyang ng tuition fee ng gastusin ng kanyang anak. Pero only to find out, patay pala yung kanyang anak. Why? Napasama siya sa maling organization, yung Kabataan Party List. At ang organization na yon, siya mismo ang nagbigay pahintulot na sumama siya sa organization na yon. Hindi na rin may deny. Sila na mismo ang nagsasabi. At ang organisadong ginagawa nila ngayon, lahat ng kanilang mga alyado, mga LFS, kitang-kita natin, iminumobilize nila, anak bayan, anak pawis, naglabasan sila ngayon. Kasi alam natin na nasaktan sila doon sa ginawa, doon sa nangyaring operation sa Mindoro. Po, Colonel, meron pong sinasabi dito ang kinatawan po ng Kabataan Party List. Nagtatanong siya, meron daw pong food blockade, naghihigpit daw po yung militar sa buhay ng mga sibilyan dyan po sa area. Alam kong hindi ito first time na ginawa po ng militar, no? Kapag meron silang operation po. Same din ba yung SOP nyo po dyan? Inililikas nyo po muna yung mga sibilyan? If ever po na meron kayong gagawin na operation laban po dito sa mga teroristang grupo po, Colonel? Tama po yun. Nasa protocol po natin yan. Unang-unang nasa isip natin ay yung safety ng ating mga mamayan. Pag ongoing pa po ang operation dyan sa area, ay hindi pa po tayo talaga nagpapapasok. One, para na rin sa safety and security ng mga mamamayan. Kasi pag alam naman natin, pag nagkaputukan dyan, sinong unang tatamaan? Mga sibilyan. Sinong unang apektado? Mga sibilyan, mga komunidad, mga magsasaka, na hindi naman dapat sila na-apekto kung walang presensya ng armado doon sa area. Again, ang mga operation na yan, yung apidatis na yan, gawain na yan, ay ginagawa para maprotektahan ang mga mamamayan. Para ma-put away natin sila doon sa areas na may kung saan pwede silang magkaroon ng peligro. So again, normal na nasa protocol natin yung mga ginagawa natin na ganyan. Opo, Colonel, kapansin-pansin po, every now and then na merong mga ganitong operation din, no, ang militar laban dito sa CPP, NPA, NDF. Yung mga makakaliwang grupo, panay po yung pagpapalabas. Nabagit nyo nga, pagpapalabas sa social media, ng mga pahayag, mga sunod-sunod na panayam sa mga local medias din. Mga ganitong pamamaraan para maibsan ang pressure. Parte na ba ito ng kanila pong modus para matulungan yung kanilang mga kasamahan na naiipit po, Colonel? Paulit-ulit po nilang ginagawa yan. At kaya nga kung titingnan mo yung kanilang mga post social media, binabash na sila ng mga netizens kasi klarong-klaro ang kanilang ginagawa. Pag may enkwentro, para matanggal yung pressure sa kanilang mga tropa na andun sa kabundukan, gumagawa sila ng mga aktibidades. Katulad ngayon, ang ginagawa nila, nabalitaan natin na yung kanilang grupo, yung isa sa mga grupo nila, yung Karapatan, no? Nagpunta doon sa barangay, nagpunta doon sa mga katutubo natin, yung IPMR natin, even sa simbahan, pinuntan nila. Pero anong ginawa ng simbahan? Anong ginawa ng barangay council? Sila mismo ang nagkondina ng presensya ng Karapatan doon sa area. Bakit? Alam nila. Alam na ng mga mamayan, alam na ng mga katutubo natin na itong grupo na to, iisa lang sila. At ginagawa ito para matanggal ang pressure doon sa mga NPA, sa mga teroristang NPA na nag-operate doon sa area. Opo, sa kasalukuyan po, sir, ay ano na po yung operation natin laban sa kanila? Ano pa rin po ba? Kumbaga, nakakordon, bawal pa po bang puntahan na yung area mismo ng ating mga kababayang inilikas? Ano na po yung current situation po sa lugar?
Normal yan, no? Normal. Talagang bago yan papasukin ng mga military, yung ng army natin, ang mga mamamayan natin diyan sa area, sinisigurado na wala na yung threat, no? Wala na yung presensya ng mga masasamang grupo katulad ng teroristang NPA, no? Nabulabog kasi sila, ngayon naka-splinter sila, no? Naka-splinter sila. So iniiwasan natin na makipag-blend sila sa mga mamayan. Una, kasi siyempre pag nakipag-blend na yung mga yan, hindi natin maiwasan, no? May mga crossfire naman diyan, no? So that will put the communities in danger. Kaya ginagawa natin yan, no? Ina-isolate muna natin yung area hanggat hindi natin masigurado na clear yung area sa presensya ng mga armado. Opo, Colonel, yung mga miyembro pong natitirang miyembro ng NPA na nakasagupa po, maaari nyo po bang ma-identify sila kung sila ba ay mga kabataan or mga adult o halo, karamihan ba, kalalakihan, may mga kababaihan ba maliban doon sa napatay na isang miyembro? Alam nyo, yung grupo na to, no, ang leader nila si Floro, no? Ito si Floro, siguro kabatch pa ito ni Joe Masison, matanda na to, no? Si Floro. At syempre, tumatanda na yung kaniyang hanay. Kailangan nila ng mga bata. Kailangan nila ng mga batang kadre. That brings in yung ating mga bagong salta, yung mga kabataan nandyan sa area. Kasi tumatanda na sila. And, lumalabas na 80% ng mga membro ng armado ay mga katutubo. Kaya nakapagtataka kasi itong mga NPA, lalo lang yung kabataan ngayon, sinasabi niya na yung ginawa doon ng military ay talagang pag-violate daw sa karapatan ng katutubo. Pero kung titingnan mo, ang mga katutubo talaga ang ine-exploit nila na sumama sa kanilang grupo. Okay? So, meron din mga kababaihan na mga membro. No, again, no? Patanda ng patanda ang ilang hanay na kailangan nila ng fresh blood, fresh na kadres. At ang pagdala, kasi lumalabas sa ating information ngayon na pinipilit na nila itong mga kadre na to. Kasi itong mga bata na to na sumama sa kanila. Kasi alam nila na kailangan nila magdagdag ng mga fresh recruits na magiging Tama. leaders nila in the future. Colonel, siguro Ayan mga kabdit, tulad ni Rene ko, isipin nyo ha, komunista pero naging congresswoman. Di ba? Di ba saan mo tayo makikita? Sa Pilipinas lang merong ganyan. Pag nilalabanan mo yung tulad nila mga kabdit, sila pa ho yung namumuno. Di ba? Ngayon pinaglalaban ho nila, binabanatan nila yung mga Duterte. Hindi ho sila anti-corruption, anti-Duterte lang ho yung mga yan. huling mensahe po ninyo at paalala muli sa lahat ng ating mga kabayan sa gitna po ng mga naratibo na kumukontra doon po sa naging enkwentro po ninyo dyan sa Occidental Mindoro. Kaya, unang-una, sabihin natin na hindi natutuwa ang sandatang lakas ng Pilipinas, ang army, sa nangyari. Isa na namang inosenteng future leader ng ating bansa ang namatay. Isa na namang magulang OFW ang nalagasan, ngayon ay umiiyak. Sa mga kabataan natin, wag na kayong magpaloko sa mga organization na to sa inyong paaralan. Alam naman natin na mayroong ongoing recruitment sa mga paaralan. Tignan yung mabuti. Yung mga nagpo-post ngayon, nagko-condemn ng operation natin dyan sa Mindoro, sila na yung mga organization na nagre-recruit sa inyo. Pangalawa, para sa mga magulang, tignan natin ang mga organization na sinasamahan ng ating mga anak maging mapanuri. Ayaw natin na isa na namang magulang, isa na namang nanay, tatay ang iiyak kasi nawalan siya ng anak kasi na-recruit ng NPA. Tatlo, sa lehiatibo sana, sa Senate o sa Congress. Sana tulungan nyo
ang ating gobyerno, tulungan yung ating mga magulang, tulungan yung ating mga anak. Sana makapagpasa tayo ng batas banning the presence of these organizations blatantly recruiting the youth, the future of the Filipino, into an organization that will derail the future of this country. Ayun nga mga kabdit, tama naman ho ito sinabi ni Colonel Michael kung saan nga, suruin ho natin lalo na yung mga college students. Suruin ho natin yung mga yan, kamustahin ho natin, baka may sinasalihan na ho palang ganyan na hindi natin alam mga kabdit. Maya-maya, nakikita na ho natin dyan sa TV yung anak nyo. Wala na. Huli na ho yung pagsisisi natin, di ba? Kaya kung meron ho kayo naging komento, opinion dito sa atin na pag-usapan, lalo na dyan sa mga may balak, mga kabdit, na maging NPA, komento nyo na lang ho yan sa ating comment section. Isa pa, mga kabdit, imbis na hulihin yung mga malalaking magnanakaw, inuna pa ho yung mga lumalaban sa magnanakaw. Kaya mga kabdit, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.